Kami ngayon ay magsimulang magbasa learning session 4. Paano yung 4? 4 or 4. Kami ngayon ay nasa linggo 6. Paano kanin? Magic sa pagbabasa. Isa pa. Yan, 6. Bakasan ng araw na nagbabasa kasama ang inyong anak. Sabihin na may magic ang libro na may kapangyarihan ng inyong kamay. Kasama, basahin ang pamagat habang itinuturo ang salita mula kaliwa hanggang kanan. Ipakita rin na nalilipat ang pahina sa senyas ng kamay. Kunwaring ipasa ang kapangyarihan sa anak, basahin ang libro ayon sa direksyon ng kanyang tinuturo. Kunwari, hindi kagana kapag pakaliwa at ilipat ang pahina sa kanyang senyas. Okay. Ipakita mga kasi kung ano ang aklat ng ating babasahin. Ano pamagat niyan? Silang dapat sipati. Lakasan mo, bebe. Lakasan mo. Silang at sipati pakalong. Si Tipaklong. Ang silanggam at si Tipaklong. Okay, ito ang babasahin namin ngayong araw na ito. Okay. Tingnan mo, kasi ang pagbabasa ng aklat ay simula dito papunta sa kanan. Kaliwa muna papunta sa kanan. Okay. Ituturo ko gamit ang akin hintuturo kung saan nagsisimula ang pagbabasa. Tingnan mo, dito ka tumingin. Okay. Ito si Tipaklong, Tamad at Bulakbol. Tingnan mo, parang, di ba pag nagbabasa tayo, parang may magic ang ating kamay. Kasi kung saan tayo nagbabasa, sumusunod yung ating daliri. Ito, si Tipaklong. Tamad, Tamad at Bulakbol. Walang ginawa sa buong maghapon, pasayaw-sayaw na lang at patalon-talon. At di iniisip ang lungkot at gutom. O, diba? Anong ginagawa daw ni Tipaklong? Wala siyang ginagawa maghapon. Hindi, pahiga-higa lang daw siya. At walang ginagawa maghapon. O, pag nililipat natin ang libro, diba? Para siyang kusa na siyang pag ang kamay natin nililipat na ng ating kamay at nakikita na natin ang susunod na pahina. Kaibigan langgam, halika't maglaro. Sabi nino. Sino nagsabi? Si Tipaklong. Sinabi niya kay langgam na sabi ni Tipaklong na pabiro-biro, kung puro trabaho para kang bilanggo, di mo masusunod ang gusto ng puso. Ikaw nga, di ba, parang may magic yung kamay ko kasi kung nasaan yung aking binabasa, nandun din ang aking daliri. Ikaw nga, paano ang pagturo? Lilipat muna natin. Si Kasi na, dito ang kamay kasi. Yan. Susundan mo kung saan yung binabasa, ha? Umaandar din ang daliri. Nga noon, maraming pagkain, sagana ang bukid sa palay at tanim. Sabi ni Tipaklong, ang sarap mag-aliw langgam. Ang buhay mo ay huwag sayangin. Lipat mo. Ikaw na maglilipat. Very good. Paano uli yung kamay? Yung daliri? Ngunit, susundan mo kasi na binabasa ni Chang. Ngunit, magpapatuloy sa kanyang paggawa si langgam na kahit isang bisyo'y wala. Mainam na ito ang kanyang wika, kaysa magsisi pag ikaw ay tumanda. Next. Lipat mo na. Ito na.
Kaya, dito na ang daliri mo. Kaya, araw-araw, si Langgam patuloy sa pagtatrabaho at sa pag-iipon. Araw-araw naman itong si Tipaklong ay pakanta-kanta at patalon-talon. O, lipat mo. Next na. Isang araw, biglang bumuhos ang ulan. Naku, bagyo yata ang sigaw ng Langgam. Noon lang tumigil na paghahanap buhat tsaka dali-daling umuwi ng bahay. Si Tipaklong naman ngayon ay nahinto sa kanyang kanta at paglupso. Pagpayong ng dahon at saka tumakbo dahil walang bahay, nagsiksik sa damo. Lumakas ang ulan at hindi tumigil. Nakakatakot pa ang lakas ng hangin. Parang nasirang kahoy at pananim at waring babaha sa buong bukirin. Dahil giniginaw at yan ay masakit, itong si Tipaklong ay hindi nakatiis. Ang bahay ni Langgam tinakbong mabilis at saka pumatok na naghihinagpis. Sino kanyang pinuntahan? Si Langgam. Narinig ni Langgam ang tawag sa labas, kaya ang pintuan ay binuksan agad. Pasok si Tipaklong sa hirap at mahalatang mataas ang lagnat. Natawa si Langgam sa kanyang nakita, ngayong pobreng-pobre ang dating at masaya. Binigyan ng bagong damit ang bisita, tsaka pinakain ng muling sumigla. Anong binigay ni Langgam? Pagkain. Ako'y hiyang-hiya, sabi ni Paklong, nang makalipas na ang ginaw at gutom. Huwag mag-alala, sagot ng tumulong. Maraming pagkain ang aking naipon. At magmula noon, Tipaklong na tamad ay di na nag-iisip, magsayang ng oras. Natuto kay Langgam na maging masikap para makaligtas sa anumang hirap. Okay, anong ginawa ni Langgam? Ha? Kasi tinulungan niya si Tipaklong na magtrabaho. okay. Oh. Dahil sa mabait si Langgam, hinungan niya ang kanyang kaibigan na Tipaklong. Naintindihan niyo po? Okay, sige, hanggang doon na po muna. Ano ba yan? Cover your mouth. Hanggang doon na po muna ang aming kwento. Paalam! Bye-bye na.